Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 106, ang mahimala ng Duan Clan. Kung si Lin Hai ay may marka ng sealed door sa pagitan ng kanyang mga kilay, nangangahulugan ito na ang ama ni Lin Fang ay nakipag-away sa isang miyembro ng Duan Clan. Bago umalis sa Yangzhou City, sinabi ni Lin Hai kay Lin Fang na pupunta siya sa Imperial City. Medyo magulo ang mga alaala ni Lin Fang ngunit naalala niya na kinasusuklaman ng kanyang ama ang mga miyembro ng Duan Clan at vice versa. Ang ama ni Lin Fang ay malamang na hindi pumunta sa Imperial City para sa kasiyahan o para sa isang maikling bakasyon. Ito ay malamang na siya ay pagpunta sa ayusin ng isang alitan. Nasa panganib ka ba para sa akin, ama? Sa pagkakataong ito, pupunta ako sa Imperial City at tiyak na hahanapin kita. Hindi alam ni Lin Fang kung paano pinukaw ng kanyang ama ang angkan ng Duan. Hindi, din niya alam kung bakit nagkaroon ng tensyon sa pagitan nila ng kanyang ama. Kung siya natagpuan ng kanyang ama, tiyak na susubukan niyang unawain ang nangyari sa nakaraan sa pagitan niya at ng angkan ni Duan. Biglang naalala ni Lin Fang na hindi sinabi sa kanya ng kanyang ama ang tungkol sa kanyang ina. Natagpuan ni Lin Fang na ito ay lubhang kakaiba. Lin Fang. Nakatingin si Meng Qing kay Lin Fang at naisip na kakaiba ang kinikilos niya kaya naman tinawag siya nito. Nawala sa pag-iisip si Lin Fang ngunit sa sandaling iyon ay bumalik sa kamalayan. Ang mga iniisip ni Lin Fang ay nabalisa dahil sa lahat ng mga tanong at posibilidad. Nagulat si Lin Fang kay Meng Qing at pagkatapos ay nagsabi, "Okay lang ako. Duan Fang, kailan tayo darating sa Imperial City? Kung patuloy tayong maglalakbay sa ganitong bilis at walang mga problema sa kalsada, dapat itong tumagal ng isa pang 5 o 6 na araw nang hindi bababasa. Ako na ang magmamaneho ng karwahe mamaya para makapagpahinga si Jing Yun. Mas mapapabilis pa natin ang oras sa ganoong paraan." Sabi ni Lin Fang. Kahit na hindi alam ni Duan Fang kung ano talaga ang ibig sabihin ni Lin Fang, tumango pa rin siya. Nagtataka siya kung bakit kakaiba ang kinikilos ni Lin Fang pagkatapos niyang makita ang mga selyadong pinto. Ngunit hindi sinabi ni Lin Fang kay Duan Fang kung ano ang nasa isip niya at hindi magtatanong si Duan Fang. Tama si Duan Fang, kahit nasa buong bilis habang naglalakbay araw at gabi, kailangan talaga nila ng hindi bababa sa 5 o 6 na araw para makarating sa Imperial City. Dahil tinahak nila ang ibang daan patungo sa Imperial City ay wala silang nadatnan ng mga umaatake. Siguro dahil na rin sa wala nang nakakaalam sa lokasyon ni Duan Fang dahil sa pagtanggal nila ng especially iya. Ang Imperial City ay malawak ngunit ang mga kalsadang patungo dito ay hindi marami. Sa totoo lang, ang buong lungsod ay napapaligiran ng malalaking hadlang at iisa lang ang gate para makapasok dito. Ang gate ay napakalaki at marilag. Ito ay gawa sa hindi kapani-paniwalang malakas na mahalagang mga materyales. Ang gate ay may lapad at taas na ilang daang metro. Sa tuktok ng tarangkahan, mayroong maraming bantay na may mga sibat. Ang Imperial City ay napapaligiran ng isang malaking moat na puno ng tubig at ang tanging gate ay mapupuntahan lamang pagkatapos tumawid sa isang malaking tulay na bato. Ito ang tanging paraan upang ma-access ang lungsod. Gayunpaman, ang entrance gate ng Imperial City ay ligtas na isinara. Magbubukas lamang ito sa araw sa loob ng ilang oras. Hindi yun naabala ng mga naglalakad dahil sa labas ng Imperial City, may isa pang lungsod na hindi gaanong kalaki ngunit mayroon pa ring milyon-milyong mga naninirahan. Ito ay medyo sikat. Sa sandaling iyon, may dumating na karwahe sa labas ng Imperial City. Si Lin Fang ang nagmamaneho nito. Sila ay tiyak na nasa lungsod sa tabi ng Imperial City. Nagkaroon ng isang napakaraming mga restoran at tindahan. Ang lungsod ay hindi kapani-paniwalang masigla. Naisip ni Lin Fang na ito ay mas maganda sa kapaligiran kaysa sa loob ng Yangzhou City. Napakaraming tao. Sabi ni Meng Qing na nagbukas ng kurtina sa loob ng karwahe at nakatingin sa labas ng bintana. Wala pa tayo sa Imperial City. This is the periphery but we're still close to the Imperial City so obviously maraming tao. Sabi ni Lin Fang habang tumatawa mula sa labas. Kumbinsido din si Lin Fang na napakaraming tao sa rehiyon sa ngayon dahil marami sa kanila ang umaasa na mapili upang magsanay ng kanilang paglilinang sa Holy Courtyard ng Zuyu. Para sa mga naninirahan sa Zuyu Country, ang paglikha ng Holy Courtyard of Zuyu ay isang natatanging sandali sa kasaysayan ng bansa. Ito ay magbabago sa buhay at kapalaran ng libu-libong tao. Sa sandaling iyon, walang pumapansin sa kanilang karwahe. Ang lahat ay bata pa at umaasa na tumulong sa inaugurasyon ng Holy Courtyard ng Zuyu at kalaunan ay dadalhin upang mag-aral doon. Meng Qing, siguradong pagod ka dahil sa mahabang biyahe. Dahil hindi pa bukas ang gate, mas mabuting magpahinga ka muna at kumain. Huminto si Lin Fang malapit sa isang restaurant. Si Duan Fang at Jing Yun ay lumabas din sa karwahe. Pumasok silang apat sa restaurant. Sa gitna, may malaking puno at ang punong iyon ay tumutubo sa bubong ng restaurant. May butas sa gitna ng restaurant kaya kita mo rin ang unang palapag. Napuno ito ng mga tao at marami. Sa kanila ang umiinom ng tsaa o alak. Agad silang tumungo sa kahoy na hagdan at pumunta sa unang palapag dahil napakasikip ng restaurant. Ang ikinagulat ni Lin Fang ay ang restaurant, kahit napuno ito ng mga tao, ay napakatahimik. Maraming tao ngunit hindi sila nagsasalita ng malakas hanggang sa halos maririnig mo na ang music hero na tumutugtog ng bukan sa unang palapag. Napakapayapa at tahimik na restaurant. Hindi nakakagulat na mayroon itong napakagandang reputasyon. Bulong ni Lin Fang. Hindi man maluho ang lugar na iyon, mukhang elegante at pino pa rin. Ang dekorasyon ay ginawa rin ng may panlasa na nagbigay sa mga customer nito ng perpektong kapaligiran upang matikman ang kanilang tsaa at alak sa kapayapaan. Ito ay tiyak na isang perpektong kapaligiran. Lin Feng, kuya, may isang librerag mesa doon.
Nagkataon lang, napansin ni Duan Fang ang isang mesa malapit sa bintana. Pumunta silang apat at umupo doon. Hello, paano kita matutulungan? Tanong ng isang waiter na kailangang lumapit sa kanilang apat habang nakangiti. Magkakaroon tayo ng isang malaking palayok ng pinakamasarap na alak na mayroong kapati na rin ang iyong pinakamasarap na tsaa, at ilang atsara. Utos ni Lin Fang. Dahil si Lin Fang ay nasa mundong iyon, hindi pa siya nakakatikim ng masarap na pagkain at inumin. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon siya ng pagkakataon kaya sinamantala niya ito. Natatandaan, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Sabi ng waiter at umalis na, si Lin Fang ay nakikinig sa usapan ng iba. Kahit na halos nagbubulungan sila, taglay ni Lin Fang ang lakas ng layer ng Ling Chi at ang pakiramdam niya ang pandinig ay kaya lubos na binuo, at sa pangkalahatan walang sino man ang magbubunyag ng mga lihim sa gayong pampublikong lugar. Tila isang bagay lang ang pinag-uusapan ng lahat. Ang Holy Courtyard ng Zuyu. Narinig din ni Lin Fang na binabanggit ng ilang tao ang prinsipe ng korona at ang pangalawang prinsipe. Bro Han, sinasabi mo na ang Yunhai sect ay nalipol na. Sino ang makikinabang sa pagkawasak ng Yunhai sect? Sa sandaling iyon, isang pag-uusap ang nakakuha ng atensyon ni Lin Fang. Nakapagtataka, may mga taong nagsasalita tungkol sa Yunhai sect. Bueno, ang Yunhai sect at ang Haoyu sect ay hindi masyadong nagkakasundo. Ilang taon na itong ganyan. Ang pagkawasak ng Yunhai sect ay isang magandang dahilan para ipagdiwang ang mga miyembro ng Haoyu sect. Ang Ice and Snow Mountain Village, na ang mga disipulo ay lahat ay may espiritu ng yelo o nyebe, pati na rin ang One Show sect, na ang mga disipulo ay lahat ay may espiritu ng hayop, ay maaari ding makinabang mula dito sa isang paraan dahil sila ay magkakaroon ng higit na impluensya at mas makakaakit. Mga alagad. At saka, dapat talagang masaya ang Haoyu sect ngayon dahil malinaw na matukoy sila bilang pinakamalakas na sekta. Hehe, Kuya Han, tama ka. Kaya't si Duan Tian lang ay nagpunta upang lipulin ang Yunhai sect mismo. Iyan ang kabayaran kapag tumanggi kang magpadala ng mga natatanging disipulo sa Holy Courtyard ng Zuyu tulad ng ginawa ng lahat ng iba pang malalaking sekta. Makapangyarihan talaga si Duan Tian lang. Ang mga taong ito ay parang mapagmataas at mayabang. Mukhang masaya at nasasabik din sila sa pagkawasak ng Yunhai sect. Napakalakas ng usapan nila. Sa sandaling iyon, maraming tao ang tumigil sa pag-uusap at nagsimulang tumitig sa kanila. Tawa ng tawa ang dalawang ito habang nag-uusap pero nang mapansin nilang halos lahat ay nakatingin sa kanila, napatigil sila sa pagngiti. Nakakatawa. Napuno ng boses ang restaurant. Biglang napalingon ang lahat at napatingin sa mga taong lumilipat patungo sa hagdanan. Tatlong silhouette ang lumitaw. Isa sa kanila ay isang babae. Napakaganda niya at nakasuot ng napakarangyang damit. Marami rin siyang alahas na gawa sa mga mamahaling bato sa buong katawan at nakasuot siya ng changsam. Siya ay may hawak na isang malambot na itim na bakal na tungkod sa kanyang kamay at siya ay mukhang sobrang dominanti. Sa likod niya ay may dalawang lalaking mukhang kalmado. Isa ka lamang daga na nakakakita lamang ng 1 pulgada. Ngunit iniisip pa rin na maaari nitong madama ang nakaraan at hinaharap. How ridiculous. Nagulat ang lahat sa sobrang lakas ng pagsasalita ng babae. Sumigaw siya. Walang naiintindihan ng mga kabataan at hindi nila alam kung kailan nila dapat pag-usapan ang ilang bagay. Kung gayon hindi nila nais na pasanin ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at ayaw nilang maparusahan sa kanilang mga pagkakamali. Sampal sa mukha. Sabi ng babae. Agad na lumitaw ang isang ilusyon sa kanyang likuran at sinampalang may-ari ng boses na kakakontra lang sa kanya. Umaagos ang dugo sa sulok ng kanyang bibig. Nilipol lang niya ang Yunhai sect, iyon lang. Ang mga malalaking sekta ay kinuha ang lahat ng mga pamamaraan na ginamit ng Yunhai sect. Hindi lamang nito nabigyang daan ang napakaraming tao na magkaroon ng mahusay na mga kasanayan at pamamaraan ngunit nakakatulong din ito sa ibang mga sekta na magkaroon ng higit na impluensya. Isang magandang bagay din para sa lahat na ang Yunhai sect ay walang masyadong kapangyarihan sa bansa. Magagamit din ng mga napiling. Pumunta sa Holy Courtyard ng Zuyu ang ilan sa mga kasanayan at teknik na kinuha nila mula sa Yunhai sect. Bukod dito, mayroon ding ilang mga dating alagad ng sekta na nagtaksil dito at maaari ding gumamit ng mga kasanayan at pamamaraan na ito. Walang nagmamalasakit sa Yunhai sect. Nakatingin ang babae sa ibang lalaki. Hindi maganda ang hitsura ng lalaking iyon ngunit nanatili itong nakikinig sa babae at hindi nang ahas na gambolain ito o pabulaanan man lang ang mga pahayag nito. Kaya naman, tumanggo na lamang siya ng matino. Karamihan sa mga sekta ay tinanggap na ipadala ang ilan sa kanilang mga disipulo sa Holy Courtyard ng Zuyu, hindi dahil masaya sila sa mga benepisyong ay dudulot nito sa kanila kundi dahil natatakot sila sa mga kahihinatnan nito. Natakot silang mapunta sa parang Yunhai sect at mawala sa mga mapa ng bansa. Naunawaan nilang lahat na walang paraan. Kaya naman tinanggap nilang tulungan at sirain ang Yunhai sect. Ganyan nangyari ang lahat. Ngunit kahit na ang Yunhai sect ay napuksa na, hindi ito magtatagal bago ang ibang mga sekta ay kailangang dumaan sa parehong bagay. Sa Zuyu Country, maaari lamang magkaroon ng Imperial Clan. Walang sapat na espasyo para sa iba pang spheres of influence lalo na kapag sila ay may kapangyarihan. Maaga o huli, ang huling grupo ng mga tao na gagamit ng autoridad sa Zuyu Country ay ang Imperial Clan. Narinig ni Lin Fang na sinabi ng babae ang mga bagay na iyon at tumawa. Ang sinabi niya ay bahagyang totoo ngunit masyadong bahagyang. Parang supporter siya ng Imperial Clan. Dahil napakalakas ng Imperial Clan, bakit kailangan nilang gumamit ng mga maling paraan? Bakit kailangan nilang lipulin ang mga sekta kung napakalakas na nila? Isang boses ang kumalat sa kapaligiran. Si Lin Fang ay namangha. Ang nakakagulat na nagsabi noon ay si Jing Yun. Talagang kinuha niya sa puso ang sinabi ng babae at nagpa siya na kontrahin ang babae.
Dahan-daang lumingon ang babae at tinitigan si Jingyun. Malamig siyang ngumiti at sinabi, "Tama ka, ang sinumang sumalungat sa kanila ay dapat nalipulin. Tulad ng ginagawa mo ngayon." Nang matapos magsalita ang babae, lumitaw ang isang malambot na itim na iron na anino ng staff at dumiretso sa pisngi ni Jingyun. Nang makita ni Linfang na sinasalakay ng babaeng iyon si Jingyun, lumiit ang kanyang mga pupil at nakatitig siya sa bastos na babaeng iyon. Sinabi ni Linfang sa babae, "Random lang niyang sinabi iyon. Hindi ka ba nag-overreact ng konti? May mga bagay na hindi masasabi. Kung may magsasabi ng ganyan, kailangan nilang bayaran iyon dahil kadalasan, walang kwenta ang mga taong nagsasabi ng mga ganyan." Ang babae ay malamig na nakatingin kay Linfang at nagpatuloy, "Ikaw, wala ka ring qualifications para magsalita ng ganyan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto." Kabanata 107, sampal o hindi sa sampal. Nang marinig ni Linfang ang dalaga, mas naging malamig ang kanyang ekspresyon. Hindi niya kailanman kailangan ng pahintulot ng sinuman para magsalita. Ano bang problema ng dalagang iyon? Paulit-ulit na sinasabi na walang karapatan ng ibang tao na ipahayag ang kanilang sarili. Ano tungkol sa kanya? Bakit ang paulit-ulit na pag-atake sa mga tao kasama ang kanyang mga tauhan ay magbibigay sa kanya ng karapatang ipahayag ang kanyang sarili? Walang kasing ulupong ang babaeng iyon. Kahit maganda siya, natatago ang kagandahan niya sa nakakadiri niyang ugali. Si Linfang ay may mapait na damdamin. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob o galit sa kanyang ngunit. Nagalit siya sa katotohanan na si Jingyun ay paparusahan dahil sa sinabi niyang inosenteng pangungusap. Kinailangan ni Linfang na harangin ang pag-atake ng babae kahit na inatake siya nito pagkatapos dahil dito. Patuloy siyang sumasalungat sa ibang tao ngunit ayaw niyang payagan ng ibang tao na kontrahin siya. Siya ay, tubhang bastos. Gusto mong mamatay. Galit na sigaw ng dalaga. Ang kanyang mga tauhan ay sumipol sa kapaligiran. Unang Lingchi layer at sa tingin niya ay may kapangyarihan siyang mangbuli ng iba. Nagulat si Lin Feng. Itinaas ni Linfang ang kanyang kamay at sinimulan ang kanyang 8 strike ng desolation. 6 na matindi at marahas na welga ang kumalat sa kapaligiran. Hindi na niya kailangang magsagawa ng buong 8 welga laban sa kanya. 6 na welga ay sapat na para sa kanya upang tuluyang mabigla. Ang 8 strikes of desolation ni Linfang ay isang napakalakas na pag-atake na nagpahinto sa staff sa pagsulong. "Little sister, mag-ingat ka." Sigaw ng dalawang binata sa likod niya habang naglulunsad sila ng mga pag-atake patungo sa 8 strikes of desolation ni Linfang. Nang magkabanggaan ng pinagsamang pag-atake ng mga tauhan at ng dalawang lalaki sa 6 na welga, naglaho sila. Ang mga tao sa restaurant ay natakot sa palitan at nagsimulang lumayo. Kumbaga, ang mga taong ito ay may mataas na katayuan sa lipunan. Napakabata pa nila ngunit lahat sila ay umabot na sa Lingchi layer. Nagulat ang mga tao dahil ang mga taong ito ay nakalusot na sa Lingchi layer. Natulala sila. Sa Imperial City at sa paligid nito, ang mga cultivator ng Lingchi layer ay hindi itinuturing na napakalakas na cultivator. Gayunpaman, kung isasaalang-alang ang edad ni Linfang, ang dalaga at ang kanyang dalawang gwardya, ito ay isang napakataas na tagumpay. Mga 20 taong gulang ang dalawang bantay ng dalaga. Si Linfang at ang dalaga ay mga 16 na taong gulang, ngunit lahat sila ay nakarating sa Lingchi layer. Malamang mga henyo sila. "Nakakagulat ka bang naglakasloob na atakihin ako?" Sabi ng dalaga na napaatras ng atake ni Linfang. Mukha siyang galit na galit at nakatitig kay Linfang. Napaungol si Linfang. Tumayo siya at biglang, isang napakanggaping chi ang nagsimulang kumalat sa restaurant. "Gusto mo akong patayin at bawal akong gumanti, yun ba ang ibig mong sabihin?" Naisip ni Linfang na ito ay katawa-tawa. Sa mundo, may ilang mga tao na patuloy na nagpapahiya at nambobuli sa ibang tao ngunit hindi nila kayang i-provoke ang kanilang mga sarili. Ang dalawang gwardya ng dalaga ay mapagbantay na nakatitig kay Linfang. Nararamdaman nila na si Linfang ay isang mapanganib na buhay. "Kung gusto mong mabuhay, sampilin mo ang iyong sarili at umalis ka dito." Sigaw ng dalaga. Naging masama ang mukha ng dalaga. Siya ay hindi kailanman napahiya sa panlabas na bahagi ng Imperial City. "Kung gusto ko pang mabuhay. Hindi ko alam kung ano ang ibig mong sabihin," sabi ni Linfang habang malamig na nakangiti at nagsimulang maglakad pasulong. Sa sandaling iyon, isang malakas na chi ang tumagos sa kapaligiran patungo sa dalaga. "Sabi mo hindi ako kwalipikadong magbuka ng bibig pero may gusto sana akong itanong sa iyo. Ano ang nagbibigay ng karapatan sa walang kwentang basurang tulad mo na manghiya ng ibang tao? Panayang sampal sa ibang tao at kahit sa mga malalapit sa iyo." Nang matapos magsalita si Linfang, ginalaw niya ang kanyang kamay at nagsagawa ng isa pang 8 strikes of desolation attack. Sa pagkakataong ito, itong brutal at marahas na welga ang sumugod. "Pangahasta," sabi ng dalawang gwardya na nagbago na ng husto ang ekspresyon. Biglang lumabas ang kanilang chi at puwersa mula sa kanilang mga katawan. Ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas para pigilan ang 7 hampas na ito. Isang puyo ng tubig ang kumalat sa buong kapaligiran at gumawa ng mga dagandong. Lahat ay nakatingin sa kanila. Napakalakas ng binata. Pinilit siya ng dalagang iyon nang hindi iniisip ang kahihinatnan. "Umalis ka na dito," sigaw ni Linfang. Ang kanyang 8 strikes of desolation attack ay gumagalaw ng buong bilis sa himpapawid. Mukhang walang makakalaban sa ganoong pag-atake. Boom! 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 Ang kapaligiran ay napuno ng napakalakas na ingay na parang may lindol na katatapos lang ipatawag. Napabuga ng hangin ang dalawang gwardya ng dalaga at saka malakas na bumagsak sa sahig. Lahat ay namangha. Hindi lamang 16 na taong gulang ang batang iyon kundi siya rin lubhang makapangyarihan.
Ang pagsasabi na siya ay isang henyo ay tiyak na hindi isang pagmamalabas. Tila ang panlabas na bahagi ng Imperial City ay tahanan din nilang nakayukong tigre. Ang dalaga ay blanko na nakatitig sa kanyang dalawang gwardya na pinalipad ng pag-atake. Nawala ang masamang ekspresyon sa mukha niya. Ikaw. Sabi ng batang babae na nakatingin kay Linfang na naglalakad palapit sa kanya. Gusto niya magsalita pero ayaw lumabas sa bibig niya. Sagutin mo ang tanong ko. Sinasabi mo na hindi ako kwalipikadong magpahayag ng aking opinyon, paano naman sa iyo? Si Linfang ay naglalakad palapit sa kanya. Hindi siya mahilig mangbuli o magbanta sa ibang tao ngunit hindi niya matiis na makita ang ibang tao na binubuli. Alam ni Linfang kung anong uri ng tao ang batang babaeng iyon. Sanay na siya sa mga ganyang tao. Kung binigyan mo siya ng 1 pulgada tapos aabot siya ng 1 milya and besides, siguradong mas lalo pa niyang binubuli ang ibang tao. Matitiis kaya ni Linfang ang katotohanan na si Jingyun ay napahiya ng gayong tao. Walang pagpipilian si Linfang kundi makisali. Si Linfang ay hindi isang tao na maaari mong ay bully o ipahiya ng walang pagsasaalang-alang. Siya ay may malakas na personalidad at lalabanan ang sinuman kung sila ay hindi patas. Hindi mo ba alam kung sino ako? Natakot ang dalaga sa chi ni Linfang. Dahan-dahan siyang umatras. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil hindi siya nagdala ng mas malalakas na gwardya. Siyempre, hindi rin niya akalain na may nakakagulat na maglalakas loob na kalabanan siya tulad ni Linfeng. Naisip niya na malamang na isang dayuhan si Linfang. Sino ka? Ano ang kinalaman niyan sa akin? Sabi ni Linfang habang malamig na ngumiti at saka idinagdag. Isang basura lang ang umaasa sa kanilang katayuan sa lipunan para mangapi at umatake ng ibang tao. Pero, ang hindi mo alam ay kapag sinubukan mong sampelan ng maling tao, baka sampelan ka rin nila. Sampelan mo ako. Yan ay biro. Wala pang nang ahas na sampelan ako. Malamig na sabi ng dalaga. Ganoon ba? Sabi ni Linfang na may malamig na ngiti sa gilid ng kanyang bibig at pagkatapos ay idinagdag. Anong karangalan? Ako ang unang sasample sa iyo. Maglalakas loob ka bang atakihin ako? Sabi ng dalaga na mukhang galit na galit. Ipinagpatuloy niya. Kung hinawakan mo ako, mamamatay ka sa isang kalunos-lunos na kamatayan na hindi mo. Na kailangan ng libingan para sa libing. May mga bagay na hindi masasabi, kung hindi, kailangang bayaran ng isang tao ang presyo para dito. Sinabi mo yan kanina, naalala mo ba? Sabi ni Linfang na may parehong malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos ay gumawa siya ng isa pang hakbang at idinagdag. Bukod dito, may ilang bagay na hindi mo magagawa ng walang pagsasaalang-alang sa ibang tao. Ngayon ay kailangan mong pasanin ang mga kahihinat na ng iyong mga aksyon at parusahan para sa iyong mga pagkakamali. Gusto mong sampalin ko ang sarili kong mukha. Aba, sasampalin ko yung sayo. Maglakas loob ka ba? Bakit ayaw ko? Sabi ni Linfang na sa wakas ay nakarating na sa harap ng dalaga. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay sa hangin. Tumigil ka, sabi ng biglang boses. Napatingin tuloy ang crowd kung sino ang nagsalita. Ito ay isang malambot at matikas na babae. May dala siyang gukan. Nasa ikalawang palapag siya at patungo sa hagdanan. She looked so graceful and elegant na, parang imposibleng punahin siya. Maraming tao ang nakatingin sa kanya. Siya ang may-ari ng lugar. Ang kanyang pangalan ay Qingzin. Siya ay mukhang isang dalisay at inosenteng tao, gayunpaman siya ay napakaganda rin. Ang kanyang restaurant ay tiyak na may mahusay na reputasyon. Nagmukhang mas mature ang babaeng iyon kaysa sa mayabang na dalaga na lalong nagpaganda at nagpaganda sa kanya. Mukhang hindi mangyayari ang labanan. Maraming tao ang nakatingin sa magandang babae na personal na nakikisali. Siguradong nagsimula na ang tensyon dahil sa mayabang na dalaga iyon. Walang nagkagusto sa kanya ngunit kung isasaalang-alang ang kanyang katayuan sa lipunan, mahirap siyang kalabanan. Sa sandaling iyon, lumingon si Linfang at tumingin sa babaeng iyon. Siya ay mga 20. Naisip niya na partikular na kaakit-akit ang babae. Ngunit hindi gaanong nagbago ang ekspresyon ni Linfang. Kahit na napakaganda ng babaeng iyon, si Mengqing ay mas maganda kaysa sa kanya. Bukod dito, si Linfang ay gumugugol ng napakatagal na oras kasama si Meng Qing at sila ay naging maayos, kaya si Linfang ay nagsimulang maging imyon sa kagandahan ng ibang babae. May problema ba? Mahinahong tanong ni Linfang ngunit tila malamig at walang pakialam. Tumingin si Qingzin kay Linfang. Mukhang galit siya. Ang mga taong kumausap sa kanya ng malamig at walang pakialam ay bihira. Hindi mo siya dapat hawakan. Sabi ng babae sa malambing at malumanay na tono na nagtatago ng isang tiyak na awtoridad. Alam ni Linfang na ang babaeng iyon ay hindi tatanggap ng anumang sagot maliban sa positibo at sumasang-ayon. Utos ba ito? Sabi ni Linfang sa parehong malamig at hiwalay na tono habang nakasimangot. Nang marinig niya si Linfang, nagulat si Qingzin. Kaagad, nagsimula siyang ngumiti at sinabi. Hindi ito isang utos. Huwag mo lang akong papualan ng mukha. Paano iyon tunog? Naiintindihan ko, sabi ni Linfang habang nakangiti ng walang pakialam. Pagkatapos ay nagtanong siya. Ngunit, kilala ba natin ang isa't isa? Ha? Nakatingin si Qingzin kay Linfang na may parehong magiliw na ngiti sa kanyang mukha at sinabi. Bueno, ito ang unang pagkakataon na magkita tayo, ngunit. Sige, parang hindi tayo magkakilala. Sabi ni Linfang habang pinuputol si Qingzin at pagkatapos ay nagsabi. Kung hindi natin kilala ang isa't isa, bakit ako mag-aalala sa pagkawala mo? Ang mga salita ni Linfang ay namangha sa lahat. Napaka-agresibo ng lalaking iyon. Paano niya makakausap si Qingzin sa ganoong paraan? Tsaka napakaganda niya. Malinaw, hindi alam ni Linfang kung ano ang iniisip ng lahat at pagkatapos ay nagpatuloy siya.
Noong sinimulan niyang pukawin ang aking kaibigan, hindi ka lumabas sa sandaling iyon, tama ba? Kapag nang aasar siya at nananampal ng ibang tao o kapag inutusan niya akong sampilin ang sarili kong mukha, hindi ka rin lumalabas, di ba? Siya ay kumikilos ng mayabang at inilalagay ang kanyang sarili kaysa sa iba sa buong panahon. Siya ay nagpahiya at nambubuli sa isang grupo ng mga tao. Gusto niyang sampilin ko ang sarili kong mukha. Kaya, ngayon, anong ginagawa mo? Bakit bigla kang lumabas? Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Patuloy ni Linfang. Hindi nakaimik si Qingzin. Umalangaw sa buong restaurant ang mga salita ni Linfang. Walang imak ang lahat. Lahat sila ay nag-iisip tungkol sa sinabi ni Linfang. Siguro nga tama siya. Ilang sandali bago, naisip nila na dahil lumabas na si Qingzin, kailangan ni Linfang na tumahimik at magalang sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, wala nang nag-iisip ng ganoon dahil lahat ay sumang-ayon kay Linfang. Bakit siya biglang lumabas? Bakit hindi pa siya lumabas kanina nang ang mayabang na dalagang iyon ang nang-aasar sa iba? Si Qingzin ay sinampal ni Linfang ngunit ito ay isang hindi nakikita. Sinampal siya ng mga salita ni Linfang. Sa mukha, hindi niya iginalang si Linfang sa paglabas sa sandaling iyon. Sinubukan pa niyang ipahiya si Linfang. Kailangan ng mga tao na magpakita ng paggalang kung nais nilang magpatuloy na mamuhay ng may dignidad. Sabi ni Linfang na may maningning na ngiti sa kanyang mukha. Bigla siyang damapon ng isang malakas na sampal sa pisngi ng dalaga. Sa ilalim ng pagkamangha ng mga tao ay dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay. Ito ay isang tunay na sampal na may nakakagulat na tunog sa impact. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 108, isang nakakatakot na hakbang. Ang restaurant ni Qingzin ay biglang sinalakay ng matinding katahimikan. Lahat ay nakatingin sa pisngi ng dalaga. Ang kamay ni Linfang ay nag-iwan ng malaking pulang marka sa kanyang pisngi. Nakikita pa nga ng isa ang bawat marka ng daliri nito sa mukha niya. Walang mag-aakalang sasampalin talaga ni Linfang ang gayong kagandahan. Sumampal siya ng walang kahit kititing na pag-aalinlangan at sa sobrang lakas. Hindi lang niya pinahiya ang dalaga sa pamamagitan ng paggawa nito. Nawala rin niya ang mukha ni Qingzin. Ang mga tao ay blanko na nakatingin sa dalaga. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at saka hinawakan ang pisngi niya. Pakiramdam niya ay nag-aapon pisngi niya. Ang pangalan ng kanyang pamilya ay Duan. Siya ay miyembro ng Imperial Clan. Walang sino man ang nang-ahas na sampilin siya at sa sandaling iyon, sinampal siya ni Linfang. Siya ay ganap na nawalan ng mukha. Galit na galit ang itsura niya kaya naging katawa-tawa ang mukha niya. Hindi mo dapat ginawa iyon. Sabi ni Qingzin na binasag ang matinding katahimikan na sumalakay sa restaurant. Siya ay tumingin matikas. Parang hindi siya nawala sa galit. Ang ibig mong sabihin ay dapat hinayaan ko siyang ipahiya ang lahat ng walang ginagawa. Sabi ni Linfang habang nakatitig kay Qingzin. Mukha siyang kalmadugayan niya ngunit iyon ang ugali ni Linfang. Talagang kumukulo siya sa galit sa loob. Kahit atakihin ka niya at ipahiya ka, hindi ka makakalaban. At saka, hindi pa naman ito nakakalayo. Sagot ni Qingzin. Kaya, paumanhin dahil binaygo kita. Malamig at balentunang sabi ni Linfang. Inisip ni Linfang na si Qingzin ay peke. Siya ay tumingin kaaya-aya, matikas, dalisay at inosente sa labas pero talagang mayabang siya at hindi patas. Hindi siya nagustuhan ni Linfang. Ang problema ay hindi tungkol sa pagkabigo ko o hindi. Ito ay talagang malapit sa sinabi mo kanina, may ilang bagay na hindi mo magagawa maliban kung handa kang pasanin ang responsibilidad para dito at bayaran ang presyo. Ikaw ay mali. Sabi ni Linfeng habang umiiling at pagkatapos ay idinagdag. Hindi lamang ikaw ang mali, ngunit ikaw ay napakatanga. Sa mata ng mga taong katulad mo, akala mo walang kwenta ang mga ordinaryong tao tulad ko. Maaari mo kaming ipahiya, apihin at atakihin habang hindi kami pinapayagang gumanti. Kahit wala kaming ginagawa o sabihin, pare-pareho lang naman ang sitwasyon, binubuli mo kaming mga ordinaryong tao. Pag-atake o hindi pag-atake, ito ay pareho dahil ang mga kahihinatnan ay pareho. Ang mga kahihinatnan ay hindi ganoon kalubha. Ano ang dapat kong ginawa noon paman? Tumakas pagkatapos mong mapahiya. Pwede ba yun? Sa tingin mo ba ay makakaalis ka nang hindi binabayaran ang iyong ginawa? Ang mga kahihinatnan, hindi katulad ng sinasabi mo, ay magiging seryoso. Alam ko na may presyong babayaran para sa mga ganoong aksyon ngunit hindi ako ang magbabayad ng presyo, masisiguro iyon. Sinulyapan ni Linfang ang dalaga nang sabihin niyang hindi siya ang magbabayad. Siya ay nagsasalita ng sobrang kalmado na ikinagulat ng lahat. Ang ibig sabihin ni Linfang ay malinaw sa lahat. Kung patuloy niya itong ginagalit, dapat munang isipin ng batang babae ang tungkol sa kanyang kaligtasan at makatakas ng buhay sa lugar na ito. Maging si Qingzin ay nagulat at blanko na nakatingin kay Linfang. 16 na taong gulang lang ba talaga siya? Siya ay napakalamig, napaka-mature. Tinatakot mo ba ako? Sabi ng dalaga na naunawaan ang ibig sabihin ni Linfang. Hindi pa rin nawawala ang markang iniwan ng kamay ni Linfang sa kanyang pisngi. Nako, hindi ka kasing tanga gaya ng inaakala ko. Naiintindihan mo na pinagbabantaan kita. Binabati kita. Sarkastikong sabi ni Linfang. Naisip ni Linfang na nakakaawa ang dalaga. Naglalakad siya at kumikilos na parang warlord. Malamang ginagawa niya iyon kahit saan. Naisip ni Linfang na ang pag-asa sa katayuan sa lipunan ng isang pamilya ay katangahan kung ang isa ay hindi sapat na malakas upang protektahan ang kanyang sariling buhay. Kung ang isang tao ay nakatagpo ng isang baliw, ang isa ay nasa isang kritikal na sitwasyon anuman ang katayuan sa lipunan.
Hindi lahat ay nakayanan ng kamatayan, karamihan sa mga tao ay mas gusto pang kumapit sa buhay kaya naman hindi siya naparusahan noon. Gayunpaman, para sa ilang mga tao, ang dignidad at karangalan ay mas mahalaga kaysa sa buhay. Siguro kapag nalaman mo kung sino siya, hindi ka magiging kalmado at katahimikan gaya ngayon. Sabi ni Qingzin. Gusto niyang takutin si Lin Fang. Hindi siya sanay na nakikita ang gayong mga kabataan na nananatiling napakakalma at may labis na pagpipigil sa sarili. Sabihin mo sa akin. Duan ang family name niya. Sabi ni Qingzin habang nakatitig kay Lin Fang. May impresyon siya na si Lin Fang ay magre-react kahit kaunti at ibibigay ang sarili. Kasabay nito, ang batang babae nakatitig kay Lin Fang na mabuti. Umaasa siya na si Lin Fang ay matatakot at luluhod. Sa kasamaang palad para sa kanila, sila ay mabibigo muli. Sa huli ay hindi nagbago ang ekspresyon ni Lin Fang at siya ay mukhang malamig at hiwalay gaya ng dati. Isang miyembro ng Imperial Clan. Si Lin Fang ay hindi mukhang natakot. Sa halip, may malaking ngiti sa labi. Pagkatapos ay sinabi niya, mayroon din akong kaibigan na ang pangalan ng pamilya ay Duan. Nakaupo siya doon sa table namin. Kahit na miyembro siya ng Imperial Clan, mas mahinhin at magiliw siya kaysa sa kanya. Hindi niya sinasamantala ang kanyang kapangyarihan para mangguli ng ibang tao. Wala siyang kahinaan kaya hindi niya kailangang magpakita ng awtoridad para makaramdam ng higit na mataas. Alam niya na ang pag-arte ng ganoon ay isang kahihiyan lamang para sa Duan Clan. Biglang nagbago ang mukha ng dalaga. Sinubukan niyang ipahiya muli si Lin Fang at sa huli, napahiya na naman siya. Naguguluhan din si Qingzin. Tumingin siya sa mga taong nakaupo sa mesa ni Lin Fang. Isang tao ang nakakuha ng atensyon niya. Si Meng Qing iyon. Si Meng Qing ay nakasuot ng magandang belo sa kanyang mukha kaya mas naniwala si Qingzin na si Meng Qing ay miyembro ng Duan Clan. Ang kanyang poster at iba pang maliliit na bagay ay nagmukhang napaka-elegante at marangal ni Meng Qing. May aura ng maharlika na lumabas kay Meng Qing na talagang ginawa siyang parang miyembro ng Duan Clan. Tila hindi gaanong kumpiyansa si Qingzin matapos niyang tingnan si Meng Qing. Biglang lumingon si Qingzin at tumingin sa ikalawang palapag. Sa ikalawang palapag, may isang maliit na silid. Siya lang ang pwedeng pumunta doon. Pero sa pagkakataong iyon, parang may mga tao sa kwartong iyon. Hindi pa namin sila nakita. Ito ay isang simpleng pangungusap ngunit ito ay nagparamdam sa lahat ng takot. Hindi pa natin sila nakita. Sinabi ni Lin Fang na sumama siya sa isang kaibigan na ang pangalan ng pamilya ay Duan din. Pagkaraan ng ilang segundo, isang misteryosong boses ang nagmula sa silid sa ikalawang palapag na nagsabing hindi sila nakita. Marahil iyon ay tumutukoy sa pangungusap ni Lin Fang at malamang nasanabi iyon ng mga taong ito upang pamulaanan ang kanyang sinabi. Mukhang totoo ang chismis. Si Qingzin ang kanyang asawa. Bulong ng ilang tao na nagulat. Nakakagulat na si Qingzin ay naglaro ng gukan para sa lahat. Kadalasan, pinaglalaroan lang siya nito. Nang marinig ng dalaga ang mga salitang ito, nawala ang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya iyon. Sa harap niya, wala siya. Siya ay masyadong hindi gaanong mahalaga. Para siyang araw at siya lang ang ilaw ng kandila. Nang marinig ni Qingzin ang pangungusap na iyon, bahagya siyang tumanggo. Dahil hindi pa niya nakita ang mga ito, kung gayon ng mga taong ito ay hindi mahalaga. May ay dadagdag ka pa ba? Tanong ni Qingzin habang nakatingin kay Lin Fang sa malamig at hiwalay na paraan na para bang hinihintay niyang ipaliwanag ni Lin Fang ang sinabi nito. Bahagyang umiling si Lin Fang. Sinabi ni Qingzin. Dahil nasa restaurant ka, gusto kong imbitahan kang umalis ngayon. Salamat. Nang matapos siyang magsalita ni Qingzin, nagsimula siyang magpatugtog ng musika ng malakas na parang gusto niyang kalimutan ng mga tao ang kwentong iyon. Sa sandaling iyon, dalawang tao ang lumitaw, ang isa ay nakatayo sa kanyang kaliwa at ang isa sa kanyang kanan. Si Lin Fang ay nakatayo pa rin na kalmado at mukhang kalmado at biglang may mapang-ipang puwersa na bumagsak sa kanyang katawan. Ang dalawang silhouette na ito ay pag-aari ng mga taong nag-uusap sa silid sa ikalawang palapag. Sobrang lakas. Ayokong makisali sa away nila. Ramdam ni Lin Fang kung gaano kalakas ang mga taong ito. Tumingin siya sa direksyon ng ikalawang palapag at biglang naisip na ang mga taong nakatagpo niya ay maaaring ang mga taong sinabihan siya ni Duan Fang. Sinusubukan lamang ni Lin Fang na hulaan. Maaaring ang mga taong ito ay kaibigan ng malupit at masamang koro ng prinsipe. O sa mainit at palakaibigang pangalawang prinsipe. Sino ang nakakainis sa anak ko? Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang kumalat sa kapaligiran. Galing ito sa kwarto sa ikalawang palapag. Tumitaw ang isang silhouette at bumaba sa hagdan mula sa pangalawa hanggang sa unang palapag. Ang taong iyon ay mukhang hindi kapani-paniwalang kahanga-hanga. Nakatayo lang siya roon at nararamdaman na ng mga tao na inaapi na ang China. Lumalabas sa kanyang katawan. Ito ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumanggo si Qingzin at agad niyang tiningnan ang dalawang taong nakatayo sa tabi niya. Bahagya nilang iginalaw ang kanilang ulo at saka huminto. Saglit, parang walang nangyari. Tatay, sabi ng mayabang na dalaga. Gusto niyang maglakad palapit sa kanya ngunit napagtanto niyang hindi niya kaya. Isang malakas at malamig na chi ang bumabalot sa kanyang katawan at hindi siya makagalaw. Tila kung sinubukan niyang lumaban, maaari siyang mamatay anumang oras. Napakamatapang. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki na naglalakad patungo kay Lin Fang, habang pinapakawala ng ilang mapang epeng chi. Sa sandaling iyon, ang buong restaurant ay napuno ng mapang epeng chi. Ang ilan sa mga tao ay handa ng bumagsak dahil sa napakalakas na chi na iyon at marami ang nagsisikap na lumayo. Ang katawan ni Lin Fang ay lalong inaapi sa bawat segundong lumilipas. Pakiramdam niya ay mabibiyak ang kanyang mga buto.
Pakiramdam niya ay may bitbit siyang isang bagay na may ilang toneladang bagay sa kanyang likod. Nagsisisi ka na ba ngayon? Malamig at humiwalay na sabi ni Qingzin. Inaasahan niyang makita si Lin Feng, na magpahayag ng mga negatibong emosyon at damdamin tulad ng takot o sama ng loob. May mga bagay, kapag ginawa mo, hindi mo ito pinagsisisihan. Sabi ni Lin Feng habang nakangiti ng hindi mapakali. Minsan siya ay mukhang isang marangal na bayani. Ang pagiging lasing, kumakanta, nagsasalita ng malakas at iba pa. Lahat ng ito ay makataong bagay na dapat gawin. Ngunit ang tao ay nangangailangan ng dignidad, kung hindi, ang buhay ay walang silbi. May mga bagay na dapat gawin kahit mali. Kahit magsisi ka, hindi kita bibigyan ng pagkakataon. Sabi ng medyo may edad nang makita ang marka sa pisngi ng kanyang anak. Mas malakas at mapangapi na si Chi ang lumabas sa kanyang katawan at dumiretso sa Lin Feng. Naglalasing, kumakanta at nagsasalita ng malakas, at iba pa. Bulong ni Meng Qing na inuulitang mga salita. Ni Lin Feng. Mukha siyang naguguluhan. Tumayo si Meng Qing at pumunta kay Lin Feng. Pagkatapos ay nanatili siya sa likuran niya. Tinitingnan niya ang lahat ng mga taong ito na umaatake at nang-aapi sa katawan ni Lin Feng ng sabay. Isang liwanag ang bumungad sa kanyang mga mata. Napakaraming tao na umaatake sa isang solong tao, iyon ba ay isang normal na bagay para sa inyong mga tao na gawin? Dahan-dahang sabi ni Meng Qing. Sa isang kisap mata, kumilos siya sa bilis ng liwanag at lumitaw sa harap ni Lin Feng sa isang hakbang. Sa sandaling iyon, isang hindi kapanipaniwala at kahangahangang enerhiya ang sumalakay sa kapaligiran at ginawa ang lahat ng nasa restaurant ay nag-freeze. Tumibok ang puso ng mga tao. Sila ay natakot at nanlamig sa takot. Lahat ng iba, mawala. Lalong lumalamig ang kapaligiran. Nanginginig ang mga tao mula ulo hanggang paa sa takot. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 109, Luo Zhuang mataas na opisyal. Gaano kalakas? Iyan ang lakas ng Zuan Qi layer. Ang buong pulutong ay nagkaroon ng pakiramdam na sila ay literal na nagyelo. Lalo na ang mayabang na dalaga na nakatayo malapit kay Meng Qing. Isang layer ng yelo ang lumitaw sa kanyang katawan at unti-unti itong kumakapal sa bawat segundong lumilipas. Ang kapangyarihang ito ay maaaring mag-freeze ng buong lawa o ilog. Napakalaking nakakatakot na kapangyarihan. Sa buong bansa ng Zuyu, ang sinumang cultivator ng layer ng Zuan Qi ay itinuturing na isang kamanghamanghang talento at isang napakalakas na cultivator. Madali silang maging elder sa pinakamalaking sekta ng bansa o sa ilang sekta. Patriarchs. Kahit na ang pinong belo na nakatakip sa mukha ni Meng Qing ay natatakpan ng yelo. Ang Qi na lumalabas sa kanyang katawan ay napakadalisay. Ilang taon na siya. Walang sino man ang nagbigay pansin sa detalyeng iyon. Biglang naging mas maganda pa sa dati ang mga mata niya. Naramdaman ni Qingzin ang panginginig na damaloy sa kanyang gulugod. Sinubukan niyang takutin si Lin Feng ngunit hindi ito gumana. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Bigla siyang natakot at napuno ng takot ang mukha niya. Napansin ni Qingzin na si Meng Qing ay kamangha-mangha nang una niyang titigan siya. Ang ilang mga tao ay hindi na kailangang makipag-usap upang ipakita ang kanilang mga kakayahan, nagbigay sila ng isang aura na nagpapahintulot sa mga tao na madama ang kanilang lakas ng hindi namamalayan. Si Meng Qing ay isa sa mga hindi kapanipaniwalang makapangyarihang tao. Siya ay kaakit-akit. Ngunit ang pinaka-nakakatakot ay ang kanyang lakas. Nararamdaman ng lahat ang malamig na pawis na tumutulo sa kanilang mga likod, sa isang pagdalaw ay maaari silang mamatay. Kumuha siya ng isa nakakatakot na hakbang at tila tuluyang mag-freeze ang buong restaurant. Nakatayo si Lin Feng sa likod ni Meng Qing ngunit hindi niya naramdaman ang malamig na Qi na lumalabas sa kanyang katawan. Gayunpaman, naramdaman niya kung gaano kalakas si Meng Qing mula sa Qi sa loob ng kapaligiran. Si Lin Feng ay namangha. Hindi lang napakaganda ng babaeng ito kundi napakalakas din niya. Paano naging posible ang ganoong bagay? At saka, parang hindi niya alam kung gaano siya kalakas. Sabi ko na nga ba, siya ay naninirahan sa Blackwind Mountain sa buong buhay niya. Malinaw na kailangan niyang maging napakalakas. Sa isip ni Lin Feng habang nakangiti. Isang napakalaking maganda at malakas na babae ang kasama niya sa paglalakbay. Tila magiging mas maliwanag ang hinaharap para sa kanya. Pero may dumating na babae para protektahan siya. Paanong hindi siya makakaramdam ng bahagyang pagkabalisa dahil doon? Malakas na sigaw ng medyo may edad na. Tumakad siya ng ilang hakbang patungo sa mayabang na dalaga, hinawakan siya at lumayo kay Meng Qing. Nakakatakot ang babaeng iyon. Anong ginagawa mo pa dito? Malamig na sabi ni Meng Qing. Ang mga mag-aaral ng nasa katanghaliang gulang ay lumiit at ang kanyang ekspresyon sa mukha ay mukhang lubhang kahindak-hindak. Tara na, sabi ng medyo may edad na habang ginagalaw ang kamay tanda na oras na para umalis. Umalis sila gamit ang bintana at hindi ang pinto sa ground floor. Kayong dalawa, mawala din kayo. Sabi ni Meng Qing na nakatingin sa dalawang lalaki sa kaliwat kanan ni Qingzin. Ang lamig ng boses niya as always. Parang hindi siya nawawalan ng galit. Ito ang aking restaurant. Sabi ni Qingzin. Kami ay hindi ginagalang sa iyong restaurant kaya wala akong pakialam kung kaninong restaurant iyon. Si Meng Qing ay humakbang pasulong at itinaas ang kanyang payat na puting kamay sa hangin. Sa sandaling iyon, isang napakalakas ngunit malamig na Qi ang sumalakay sa kapaligiran ng buong restaurant. Biglang parang ang buong restaurant ay sumuko sa ilalim ng presyon. Walang tunog ngunit ang restaurant ay nabaon sa limot. Biglang maraming sinag ng araw ang naramdaman ng mga taong nakatayo sa loob ng restaurant. Halos hindi na ginalaw ni Meng Qing ang kanyang kamay at ang buong restaurant ay ganap na nawasak. Wala man lang ingay at gumuho ang restaurant.
Si Lin Fang ay namangha sa kanyang kapangyarihan. Bamuka ang bibig niya pero hindi siya nakaimik. Masyadong malakas ang babaeng ito. Sa labas ng kalsada, makikita ng mga tao na ang restaurant ni Qingzin ay nawasak. Sinag ng liwanag at isang malakas na chi ang sumalakay sa kapaligiran sa paligid ng restaurant. Maraming tao ang tumigil at nakatingin sa restaurant. Ano ang nangyayari? Inatake ba ang restaurant ni Qingzin? Gaano kalakas, biglang nang ahas na sirain ang restaurant ni Qingzin. Lahat sila ay nakatingin sa restaurant at namangha. Basang-basa ng malamig na pawis ang likod ni Qingzin. Napakalakas ng babaeng iyon. Imposible ang paghihiganti. Ngunit hindi pa rin magandang ideya na pukawin ng mga tao sa ikalawang palapag. Sa sandaling iyon, isang silweta ang nahulog mula sa langit kung saan naroon ang ikalawang palapag at damapo sa lupa. Ang taong iyon ay nakasuot ng itim na damit at may seryoso ngunit mabagsik na mukha. Malamig siyang, nakatingin kay Lin Fang at sa iba pa. Sinabi ni Duan Fang na ang Crown Prince ay agresibo, brutal, walang puso at iba pa. Pero ang lalaking ito ay mukhang hindi ganoong tao kaya hindi siya maaaring maging Crown Prince. At saka, ang pangalawang prinsipe ay dapat ay mabait, palakaibigan at matalino ngunit ang chi na lumalabas sa kanyang katawan ay hindi akma sa ganoong katangian ng tao. Kaya sino kaya ang taong iyon? Isip ni Lin Fang. Kumbinsido siya na ang taong ito ay hindi ang korona o ang pangalawang prinsipe ngunit malamang na isa pa siyang miyembro ng Duan Clan. Player ng Zuan Qi, bulong ng lalaking nakaitim na damit. Pagkatapos ay mariing sinabi niya. Malakas ka ngunit ang pagiging cultivator ng Zuan Qi layer ay hindi nagpapahintulot sa iyo na gawin ang anumang gusto mo sa Imperial City at sa paligid nito. Hindi ko kukonsintihin ang mga ganoong aksyon. Nang marinig ni Meng Qing ang pagbabanta nito sa kanya, gumawa siya ng kakaibang mukha at sinabi, "Anong ginagawa mo pa rito?" Nang matapos siyang magsalita, muling itinaas ni Meng Qing ang kanyang kamay. "Tara na," sabi ng lalaking nakaitim na damit na agad na hinawakan si Qingzin at umalis. Napakaraming kalokohan ang pagsasalita, sabi ni Meng Qing habang ibinababa ang kamay. Narinig siya ng lalaking nakaitim na damit mula sa langit at sobrang galit na galit. Si Lin Fang ay tumatawa. Hindi talaga mahilig magsalita ang babaeng iyon, sa halip ay diretsong umatake. Pinagtatawanan ng ilang tao ang lalaking kakaalis lang dahil pinagbantaan niya sila ngunit sa huli ay umatras din tulad ng iba. Malamang na wala siyang lakas para suportahan ang kanyang mga salita laban kay Meng Qing. Tumingon si Meng Qing at sumangin sa iba. Nakatingin sa kanya ang iba pa niyang grupo na isa siyang halimaw. "Meng Qing, kapatid, napakalakas mo," sabi ni Duan Fang habang nakangiti ng pilit. Naisip na niya na si Lin Fang ay napakahusay ngunit nakakagulat na mas malakas si Meng Qing. Parang hindi siya tao. Paano siya nagsasanay sa kanyang paglilinang? Ang magagandang mata ni Jing Yun ay dilat sa gulat. Kaagad pagkatapos, isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Nakaramdam siya ng hiya sa kanyang kababaan. Si Meng Qing ay mas malakas at mas maganda kaysa sa kanya. "Tao ka ba o halimaw?" bulong ni Lin Fang. Masyadong kahanga-hanga ang babaeng iyon. "Rie Xiaochen," bulong ni Meng Qing na mukhang kakaiba. Agad naman siyang naglakad papunta sa table at umupo. Hindi nakaimik si Lin Fang. "Lin Fang, kuya, sino si Rie Xiaochen?" tanong ni Duan Fang na mukhang nalilito at nakatitig kay Lin Fang. Ang kapatid na babae ng isang supernatural na nilalang. Bulong ni Lin Fang na nagpang-inag kay Duan Fang mula ulo hanggang paa. Umupo si Lin Fang sa tabi ni Meng Qing at bamulong. "Napakalakas mo, bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi ka nagtanong." Sagot ni Meng Qing na nagpaikot sa mga mata ni Lin Fang. Nakaramdam siya ng panlulumo. "Well, gaano ka kalakas?" tanong ni Lin Fang. Tumingin si Meng Qing kay Lin Fang. Isang liwanag ang kumislap sa kanyang mga mata at sinabi niya, "Hindi ko sinasabi sa iyo. Ngunit kailangan kong maging malakas para protektahan ka sa anumang panganib." Idinagdag ni Meng Qing na, nagbago ng pakiramdam ni Lin Fang ng biglaan. Isang napakaganda at magandang babae ang nagsabi, paprotektahan siya. Iyon ay hindi isang masamang ideya. Ngunit pagkatapos nito, dapat mong sabihin sa akin ang hindi bababa sa 5 kwento sa isang araw mula sa iyong tahanan. Patuloy ni Meng Qing na ikinagulat ni Lin Fang. 5 kwento sa isang araw. Nang marinig ni na Duan Fang at Jing Yun ang pag-uusap ni na Lin Fang at Meng Qing, napuno ng mga katanungan ang kanilang isipan. Rie Xiaochen, ang kapatid ng isang supernatural na nilalang. Bahay ni Lin Fang. Lalo na nalungkot si Jing Yun nang makitang napakalapit at intimate ni Lin Fang at Meng Qing. Isa pa, wala siyang maintindihan sa mga sinasabi nila. Naramdaman ni Jing Yun ang sakit ng kanyang puso. Siguro isang babae lang na tulad ni Meng Qing ang makapagpapaibig sa kanya ni Lin Fang. Isip ni Jing Yun. Biglang sumilay ang ngiti sa mukha niya. Para kay Jing Yun, si Lin Fang ay isang natatanging henyo. Sunod-sunod na umalis ang mga tao sa restaurant. Si Lin Fang at ang iba pa, laban sa lahat ng inaasahan, ay kalmado at hindi nababagabag. Kumain sila ng busog, uminom ng marami at pagkatapos ay iniwan ang natitira sa nasirang restaurant ng Qingzin. Sa sandaling iyon, isang napakaraming tao ang lumilipat patungo sa Imperial City. Bubuksan na sana ang gate ng Imperial City. Si Lin Fang ang nagmamaneho ng karwahe patungo sa Imperial City. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa harap ng napakaganda at engranding gate. Ang tarangkahan na iyon at ang tarangkahan ng Yunhai sect ay talagang walang pagkakatulad. Bulong ni Lin Fang. Nagkaroon ng malaking pila sa batong tulay na patungo sa tarangkahan ng Imperial City. Tingnan mo, may mga taong pumapasok mula sa langit. Gaano kalakas. Ang buong pulutong, na nakapila sa lupa ay hindi maiwasang mapatingin sa kanila ng may naiinggit na mga mata.
Itinaas nila ang kanilang ulo at nakita nilang pumapasok ang mga tao sa lungsod mula sa langit. Itinaas ni Linfang ang kanyang ulo at nakita ang napakalaking itim na pakpak sa kalangitan. Tumilikha sila ng mga ipoypo sa hangin habang sila ay gumagalaw sa himpapawid. Mukhang legendary rock. Baka si Chu Zanpang. Nagulat si Linfang. Ang tao sa ibon ay tumingin sa karamihan ng tao sa lupa at pagkatapos ay pumasok sa Imperial City ng buong bilis. Talagang pambihira si Chu Zanpang. Nakatingin sa ibaba ng gate ng Imperial City ng ganito at pagkatapos ay direktang pumasok sa Imperial City. Akala ng maraming tao, napakalakas niya. Kung nasaan man siya, iginagalang siya. Kahit ang mga miyembro ng Imperial Clan ay iginagalang siya. Maaari pa nga siyang pumasok sa Imperial City ng ganito at walang makakapidyaw sa kanya na gawin iyon. Ang mga may sapat na lakas upang lumipad ay may sapat na kapangyarihan upang gawin ang kanilang naisin. Makapasok silang lahat sa Imperial City nang hindi naghihintay. Chu Zanpang, hintayin mo ako. Sabi ng isang malayong boses sa langit. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumagsak ang mga snowflake mula sa langit. Nakasuot ng Snow White robe ang taong iyon. Kagad pagkatapos, sinundan ng taong iyon si Chu Zanpang at pumasok sa Imperial City. Ang mataas na opisyal na si Luozu. Sabi ng crowd na nagulat. Ang bansa ng Zuyu ay mayroong 8 matataas na opisyal. 6 sa matataas na opisyal na ito ay mula sa Imperial City at 2 ay panlabas. May isa sa Hao Sect at isa sa Ice and Snow Mountain Nayon. Kung ang 2 panlabas na matataas na opisyal ay dumating sa Imperial City, nangangahulugan ito na ang lahat ng matataas na opisyal ay magkakaroon ng pagpupulong. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 110, sa likod ng mabibigat kortina. Sa pinakasentro ng Imperial City ay mayroong isang malaki at kahangahangang palasyo. Sa paligid ng palasyo, may napakaraming gwardya na naglalakad sa paligid. Ang palasyong iyon ay ang sentro ng Imperial City ngunit gayon din ng buong Zuyu Country. Ang palasyong iyon ay kabilang sa Imperial Clan. Ang sabi ng chismis ay mayroong 8,100 checkpoints sa palasyo. Ang mga checkpoint na ito ay may mabigat na kurtina na kailangang dumaan. Tanging ang mga nakadaan sa lahat ng mga checkpoint na ito ang makakarating sa panloob na palasyo. Sa sandaling iyon, may silhouette na naglalakad sa loob ng palasyo. Normal na naglalakad ang taong iyon na para bang naglalakad sila sa isang normal na kalye. Walang nakaharang sa kanilang daan. Nakasuot ng itim na damit ang taong iyon. Matigas at hindi gumagalaw ang ekspresyon ng mukha ng lalaking iyon na parang bundok. Dumaan ang lalaking iyon sa iba't ibang mabibigat na kurtina at nakarating sa harap ng isang lawa. Sa tabi ng pond, may isang bench kung saan may nakaupo habang nangangisda sila sa pond. Simpleng puting robang suot ng taong iyon at mukhang napaka-friendly. Siya ay mga 20 taong gulang. Magkamukha ang lalaking nakaitim na damit at ang nakaputing robe. Ang lalaking nakaputing robe ay nakaupo sa bench at nangangisda, mukhang misteryoso. Dumating na ang lalaking nakaitim na damit sa likod ng lalaking nakaputing robe at hindi umimik. Ilang sandali pa ay biglang nanginginig ang lalaking nakasuot ng puting damit na nangangisda, lalo na ang kamay at sa mabilis na paghila ay bigla niyang hinugot ang isang pilak na isda mula sa tubig, na tumabi sa kanya sa kanyang basket na kawayan. Ang isda ay halos kalahating kilo. Parehong maganda at eleganteng ang paraan ng paghuli ng lalaking nakasuot ng puting damit. Kagad pagkatapos noon, sumili ang malaking ngiti sa kanyang mukha. Nanshan, halika, maupo ka, sabi ng binata na nakaputing robe sa lalaking nakaitim na damit habang nakangiti ng matamis. Kamahalan. Sabi ni Nanshan habang nakayuko. Hindi siya umupo. Nanshan, ang tagal na kitang hindi nakikita. Ano ang nagdala sa iyo rito? Hehe. Tumiti si Nanshan habang tinatango ang kanyang ulo at pagkatapos ay nagsabi. Kamahalan, narito si Chu Zanpang at Luozu. Ang Holy Courtyard ng Zuyu ay malapit ng mapasinayaang kaya hindi ito nakakagulat. Malamang, hindi ka lang pumunta para sabihin ito sa akin. Mainit at pala kaibigan pa rin ang ngiti sa mukha ng binata ngunit napakabait din itong tingnan. Ang kanyang kamahalan ay may pang-anim na pandama at nakikita ang hinaharap ng may supernatural na katumpakan. Ngayon, nawasak ang restaurant ni Qingzin. Nakilala ko rin ang 2 napaka-interesante na tao. Restaurant ni Qingzin. Ang kanyang restaurant ay isang magandang lugar na puntahan. Nanshan, si Qingzin ay hindi na maliit na babae. Kailan mo siya balak pakasalan? Malugod kung aayusin ang kasal mo. Mukhang hindi interesado ang binata sa sinasabi ni Nanshan. Iniba niya ang usapan at nagsimulang magsalita tungkol sa pribadong buhay ni Nanshan. Mukhang nagpapasalamat ang binata sa itim na damit. Ang kanyang kamahalan ay palaging walang kamalay-malay na nagpapakilos sa puso ng ibang tao. Talagang napakabait niyang tao. Si Qingzin ang babaeng nagustuhan niya kaya kung aprobahan ng binata ang kanilang pagsasama, walang magagawa ang pamilya ng babae kundi tanggapin ito, gaano man sila kakilala. Kaya naman, ang pangungusap ng binata ay sapat na upang mapabilis ang puso ni Nanshan sa tuwa. Ngunit naisip ni Nanshan na hindi ito ang tamang pagkakataon para pag-usapan ang kanyang kasal. Kamahalan, ngayon, pumunta si Don Yu sa restaurant ni Qingzin. Siya ay kumilos bilang bata at gumawa ng isang eksena at nang makatagpo siya ng isang 16 na taong gulang na binata, sinampal siya nito. Ha? Tumiti ang binata at nagsabi. Bueno, nakakatawa at kawili-wiling kwento iyan. Bihira talaga ang mga taong maglalakas loob na sampilin siya sa labas ng Imperial City. Sigurado ako na tinulungan siya ni Don Lay na harapin ang sitwasyong ito. Hindi rin malamang na nanood si Qingzin ng nakahalukip-kip, di ba?
Kamahalan, tama ka, nakisali ang lahat pero sa huli, hindi pa rin sapat at nawasak ang restaurant. Kinailangan ko ring tumakas kasama si Qingzin. May isang batang binatilyo ng Zuan Chi layer. Napangitisinan siya na mas lalong naging interesado sa kanyang kwento. Pagkatapos ay sinabi ng binata. Isang teenager ng Zuan Chi layer. Imposible naman. Saang angkan kaya siya? Galing. Kamahalan, hindi ako nagpahayag ng malinaw. Mayroon talagang isang binatilyo ng Zuan Chi layer ngunit ito ay isang batang babae. Napakaganda niya. Mukha siyang maislan, inosente at matikas. Ang klan na pinanggalingan niya. Sinadya ni Nan siya na gawing mas tawili-wili ang kanyang kwento na nagpatawa sa binata. Pagkatapos ay sinabi ng binata. Nanshan, alam mo kung paano ako pananatilihin sa pagdududa ngunit ang batang babaeng iyon ng Zuan Chi layer, ano ang kanyang katayuan sa lipunan? Hindi ko talaga alam. Hindi ko pa siya nakita dati pero sa tingin ko mas magiging interesado ang kamahalan sa binatang iyon. Oh, curious talaga ang binata ng mga sandaling iyon. Sino ang mas tawili-wili kaysa sa isang batang babae ng Zuan Chi layer? Ano ang kanyang pangalan? Lin Feng. Sagot ng lalaking nakaitim na damit. Lin Feng. Bulong ng binata. Sa araw na nawasak ang Yunhai sect, isa sa mga disipulo ang naligtas at sigurado akong ang pangalan niya ay Lin Feng. Talaga. Siya yun. Ang kwento ng kanyang buhay ay mas tawili-wili. Sabi ng lalaking nakaitim na damit na nagpapigil sa binata sa pagdududa. Sabihin mo sa akin. Sabi ng binata na may kasiyahan na kumikislap sa kanyang mga mata. Si Lin Feng ay mula sa Yangzhou City. Sabi ng lalaking nakaitim na damit. Yangzhou City. Lin Feng. Ulit ng binata sa mahinang boses. Nag-isip siya ng ilang segundo at naging matigas ang mukha niya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang at pagkatapos ay sinabi niya. Anak niya. Talaga. Anak niya. Tumanggo ang lalaking nakaitim na damit. Ang binata ay tila nabighani at pagkatapos ay nagsabi. Talagang interesado ako sa kanya. Mangyaring sabihin sa akin ng higit pa. Oo nga pala, Nanshan, hindi mo dapat sabihin ito sa napakaraming tao. Kamahalan, alam ko na ang gagawin. Sagot ni Nanshan habang nakangiti. Hindi alam ni Lin Feng na pinag-uusapan siya ng mga tao sa sandaling iyon. Isang mahalagang bagay ay ang Lin Feng ay walang katayuan sa lipunan sa Yangzhou City o sa Imperial City. Isa lamang siyang ordinaryong tao na walang malakas na background para protektahan siya. Bumaba silang apat sa karwahe at nakatingin sa napakalaking Celestial Academy. Maraming mga magsasaka ang naglalakad. Karamihan sa kanila ay mukhang nasa sabik at hindi ka panipaniwalang. Mayabang. Ang pangalan ng akademya ay isinulat sa napakalaking, matapang at maningning na cursive calligraphy sa pasukan ng lungsod. Sa ilalim ng arco ng entrance gate. May ilang matatandang lalaki na nakaupo sa mga upuan at may mga mesa sa harap nila. Sa mga mesa, mayroon silang tinta at mga brush. Binigyan sila ng mga taong dumating sa tabi nila ng sulat na pinirmahan ng matanda. Pagkatapos nito, masayang, pumasok ang mga magsasaka sa Celestial Academy. Sa sandaling iyon, umungal ang isang mabangis na hayop na nakakuha ng atensyon ng maraming tao. Tumingon ang lahat at nakita ang isang babaeng nakasuot ng pulang damit na nakaupo sa isang mabangis na hayop. Ang mabangis na hayop na iyon ay isang brown goblin lion. Makapal ang buhok nito at parang apoy. Ang Eitengal, nito ay sapat na upang makaramdam ng takot sa inuman. Nakaupo sa isang mabangis na hayop na antasling, paano kahanga-hanga. Ang ilang mga tao ay namangha. Ang iba sa kanila ay mukhang nagsiselos, ang iba naman ay mukhang naiinggit. Zhongli, sa sandaling iyon, isang ilusyon ang lumipad sa himpapawid at dumating sa likuran ng babaeng nakasuot ng pulang damit. Isang moonwolf. Isa pang mabangis na hayop sa antas ng ling, nanliit ang mga mata ng mga tao sa karamihan. Nakita lang nila ang isang binata na nakaupo sa likod ng mabangis na hayop na iyon. Mga 16 na taong gulang ang binata. Ang Celestial Academy ay talagang nararapat sa reputasyon nito. Lahat ay namangha. Kahit na hindi kilala ang Celestial Academy sa Imperial City, kitang-kita ang reputasyon nito sa sandaling iyon. Kilala rin ito sa pagtanggap lamang ng mga napakahusay na alagad gayon din sa mga alagad na nagmumula sa pinakamahuhusay na angkan at pamilya ng bansa. Siyempre, ang ilan sa kanila ay hindi nagbigay pansin sa mga mababanggas na hayop. Ang ilan sa mga tao ay may mga mata lamang na nagpapakita ng determinasyon at paghahangad na magtagumpay. Duan Feng, parang medyo mahihirapan yayo. Sabi ni Lin Feng na nagmamaneho ng karwahe. Nararamdaman nila ang chi na pinakawalan ng mga mababanggas na hayop. Biglang huminto ang mga kabayo ng kanilang karwahe. Tumanggi silang kumilos pa, natakot sa mabangis na hayop. Tumiti si Lin Feng ng pilit at sinubukang paunahan ang mga kabayo. Lin Feng, kapatid, pumunta ako dito para magsanay ng cultivation at hindi para magsaya. Sabi ni Duan Feng habang umiiling at nakangiti. Sa sandaling iyon, lumingon ang ilang tao at, habang tinitingnan sina Lin Feng, Duan Feng at ang iba pa. Sinabi nila, dumating na ang isa pang grupo ng mga pulubi. Mukha silang miserable.